Muling gumawa ng pangalan ng Pilipinas nang hirangin ito bilang text messaging capital of the world. Ito ay sa kadahilan ng umabot sa 1.39 bilyong text messages ang naipadala nating mga Pilipino noong taong 2009. At dahil abot kaya at maasahan ng serbisyong ito, patuloy ang paglobo ng bilang ng mga Pinoy texters, mapabata man o matanda. Idagdag pa ang iba't ibang text at call offers na umiengganyo sa atin para lalong tangkilikin ang pagte-text. Ngunit bakit nga ba tayo nahilig dito? Mas mabilis po kasi yung pakikipag-communicate sa mga kaibigan, ganun. Kapag may lakad, nakakapunta ka agad. Tapos, halimbawa kapag may meetings, ganun, nakakapunta agad ako kasi nare-receive ko agad yung text kapag may cellphone ka. Pero pag wala, syempre wala. Kasabay ng pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya ay ang pagkahilig natin sa isa pang mas makabagong paraan ng komunikasyon. At ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng internet. Nariyan ang mga search engines sa gaya ng Yahoo at Google, mga social networking sites tulad ng Facebook, Friendster, MySpace, Tumblr at Twitter, na patok naman sa mga kabataan. Kaya naman mula sa pagiging text messaging capital of the world, inangkin na rin ng Pilipinas ang titulo bilang social networking capital of the world. Sa katunayan, ayon sa isang survey, sa buwan ng Enero hanggang Abril ng kasalukuyang taon, 41.3% sa mga Pilipino ang gumagamit na ng Facebook. Ano nga ba ang tulong na hatid ng internet? Mahanap nyo po yung mga researches yung dapat pong hanapin. Madali lang pong hanapin. Hindi po yung sa libro, maghahanap ka pa po, maghiram ka pa po. Pero sa internet po, mahanap nyo po agad. Yung sa mga Google po, makakagawa po ko ng assignment doon, nakakapag-research po ako. Malaki ang epekto ng pagte-text at ng internet sa ating mga kabataan. Unang-una dito ay ang epekto nito sa kanilang pananalita. At dito na nga pumapasok ang tinatawag na jeje language o ang mga pananalitang naiiba sa karaniwan. Sa lengguwaheng ito, iniiba, binabawasan o pinapalitan ang spelling ng mga salita at tanging pagkakapareho lamang sa tunog sa orihinal na salita ang pinapanatili. Ayon kay Gil Henry Abalio, isang language teacher, binabago ng jeje language ang mismong proseso o sistema sa tamang paggamit ng lengguwahe, mapa-Pilipino man o Ingles. Hindi masama ang paggamit ng jeje words at ng iba pang mga salita. Ito ay patunay lamang na ang ating wika ay nagbabago at nagkakaroon ng komplikasyon sa pagdaan ng panahon. Ating tandaan lamang na sa kabila ng paglaganap ng mga ito, mas mahalaga pa rin ang pahalagahan at gamitin ang wikang nauunawaan ng karamihan. Ito po si Christine Joy Salestra, nag-uulat para sa Newslink Rizal.